Hello mga ma'am sir, for today's video, meron naman ng bagong property akong gustong i-share sa inyo. Yung property na to mga ma'am sir is along Cavite area. So sa mga naghahanap po ng murang property under foreclosed kay Pag-ibig, so pwedeng nyo pong i-visit ito. Ilalagay ko yung batch number ng property na to at saka pang ilang page siya doon sa website ni Pag-ibig para mabilis ninyong mahanap. Yung full details, ibibigay ko yan mamaya. Kung interesado ka, panoorin mo lang ng buo ang video na to. Disclaimer lang guys, hindi po ako ahente under Pag-ibig. So, nag-share lang po ako dito ng ideas and experience namin. Yung mga na-research ko rin online kung paano kumuha ng mga property under foreclosed kay Pag-ibig. At para din sa kaalaman ninyo mga ma'am sir, kaya tayo nag-share dito dahil yung property na dinutuluyan namin ngayon, yung kung saan kami nakatira, yun po ay napanalunan namin through bidding sa foreclosed kay Pag-ibig. Nakuha namin yon sa murang halaga na may monthly amortization na 5,000 pesos only. Kaya po, nag-share tayo ng konting karanasan natin para may idea yung iba, lalo na sa mga naghahanap ng murang bahay through Pag-ibig. At isa pa pala mga ma'am sir, kung meron kayong mga prospect na location at unit ng bahay, for example, mga townhouse na gusto nyong ipa-check, please comment below lang para magawan ko ng video at ma-review natin. So, ito na guys, yung full details ng property na pinakita natin kanina under Cavite area. This is along Pasong Kawayan, General Trias, Cavite. Take note guys, this is unoccupied property, meaning wala na kayong sakit sa ulo. Once na-award sa inyo yung property na to, after nyo mag-bid, automatic yan na po pwede nyang lipatan itong bahay na to. And as much as possible, kung kukuha kayo ng mga foreclosed properties kay Pag-ibig, piliin nyo talaga yung mga unoccupied para iwas kayo sa more gastos, more stress, sakit sa ulo. And also, ito yung isa sa maganda dito sa property na to, no? Ay, meron siyang lot area. Malawak-lawak yung lot area niya. Nasa 64 square meter mga ma'am sir. Pwede ka pong magtanim-tanim dyan. And pwede mong gawing parking yung nasa gilid na yan. Kadalasan kasi yung mga townhouse, di ba? Ang hirap ng mga parking area dyan. Pero ito guys, wala kayong problema kasi meron talagang nakalaan para sa parking nyo. And meron siyang floor area na 30 square meter. So, yung required na gross monthly income dito sa property na to ay nasa 18,559.48 pesos. So, kung pasok naman dyan yung inyong income monthly, pwede nyong applyan itong property na to online. And meron siyang minimum selling price na 1,055,000 pesos. Guys, itong property na to is under negotiated sale. So, katulad to nung property na kinuha namin na nung binid namin is wala kaming binayaran, wala kaming down payment na binigay. So, nagbayad na lang kami nung na-award na sa amin yung property. So, pina-reserve namin yun. Pumunta kami sa main branch ng Pag-ibig. Ang binayaran lang namin ay 1,000 pesos. Baka po kasi yung pagkakaintindi ng iba kapag kumuha ng mga property through bidding kay Pag-ibig dito sa mga foreclosed properties is magbabayad ka ng pera kaagad on the spot. So, hindi po kapag po kumuha kayo under negotiated sale. Nga pala mga ma'am sir, kung interested kayo dito sa property na to na share ko sa inyo, ilalagay ko yung batch number nito dito and also kung pang ilang page nyo siya makikita para hindi na kayo mahirapan maghanap nito doon sa website mismo ni Pag-ibig. So, ilalagay ko na rin po yung website mismo nitong acquired asset kay Pag-ibig para po hindi na kayo mag-type doon sa Google. At uulitin ko lang mga ma'am sir, sa mga hindi pa po nakakaalam, ito yung isa sa magandang update ngayon ni Pag-ibig foreclosed. So, pwede mo nang i-add to cart online yung gusto mong property. Okay? So, pwede ka nang mag-bid online mga ma'am sir. Magsasubmit ka ng mga requirements mo sa bidding. So, pwede mo yan gawing online. So, maswerte nga yung mga kukuha ng property ngayon. So, before kasi ang ginawa namin is pumunta pa kami doon sa malapit na drop box na around Cavite area. So, pumunta pa kami ng DASMA at hinulog pa namin doon yung mga requirements sa bidding. Pero ngayon, online na lang, pwede na. At mababasa nyo yan mga ma'am sir sa website nila na hindi na sila tumatanggap ng mga bid offers under ng mga drop box. Yung mga hinulog sa drop box. So, online na lang yung mga tatanggapin nila, yung mga nag-submit ng requirements online. So, yun lang po yung tatanggapin nila. So, ayun lang mga ma'am sir. I hope nakatulong po sa inyo yung video na to, lalo na sa mga naghahanap ng mga murang pabahay. And if you think na nakatulong, please like and subscribe
mag-subscribe at i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga ganitong video. So yun lang guys. Have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!